ay gawing katanggap-tanggap sa populasyong Pilipino ang makabagong paraan ng pagpaplano ng pamilya mula artificial contraceptives hanggang abortive medicine. Noong nakaraang linggo, pinatunayan ko po ang mga sumusunod na punto. Una, na ang RH Bill ay isang batas na idinidikta ng mga banyaga. Pangalawa, na pinopondohan at ginagamit ang iba't ibang organisasyong lokal para i-pressure ang mga mambabatas na ipasa ang nasabing bill. At pangatlo, na nililinlang ang ating bansa ng mga organisasyong ito sa pamamagitan ng mga mali at mapagpanggap na mga impormasyon. Ngayong araw na ito, Ginoong Pangulo, kung mamarapatin nyo, nais ko pong magpatuloy sa ikatlong bahagi ng aking turno en kontra. Pinaniniwala po tayo na ang batas na ito ay tungkol sa reproductive health concerns ng ating kababaihan. Isang paraan para pababain ang bilang ng mga namamatay mula sa napakahirap na prosesong pinagdaraanan ng katawan ng babae sa pagbubuntis at panganganak. Sa madaling sabi, ayon po sa mga sponsor ng bill na ito, nilalayon ng batas na iligtas ang buhay ng mga ina at ng kanilang hindi pa nasisilang na mga sanggol. Ang interesado po akong malaman ay kung papaanong mahahadlangan o mababawasan ng artificial contraceptives na ito na walang dudang walang medicinal value at hindi rin nakagagamot ang mga insidente ng pagkamatay ng ina sa panganganak. Kung totoo man na ito ay isang reproductive health bill, paano makakapagligtas ng buhay ang mga gamot na isinusulong ng batas na ito? Ang totoo, mali po ang denominasyon ng pamagat ng batas na ito. Dahil unang-una, isa itong population control bill. Nilalayon nitong paliitin ang ating populasyon sa pamamagitan ng mga contraceptives at iba pang birth control methods. Siyempre, hindi po nila gustong mahalata natin ito. Kaya nila ginagamit ang terminong essential medicines para tumukoy sa iba't ibang birth control supplies at device. Pero noong huli kong pagsangguni sa diksyonaryo, ang definisyon po ng medicine ay substance or preparation to treat a disease. At ang disease naman ay nangangahulugan ng abnormal body condition that entails functioning and can usually be recognized by signs and symptoms. Pero may tuturing bang medicines itong contraceptives, intrauterine devices, condoms, injectables, at ang iba pang tinatawag na legal at ligtas na produkto at kagamitan para sa pagpaplano ng pamilya? Makagagamot ba ang mga ito ng karamdaman o makakapawi ng sakit o kaya may kakayahang makapagpagaling? Siyempre, Ginoong Pangulo, ang sagot po ay tumataginting na hindi. Pero bakit natin kailangan talakayin ng mga hindi naman nakakagamot at nakakagaling na contraceptives, intrauterine devices, injectables, etc., condoms, at iba pang mga produkto ang kagamitan para sa pagpaplano ng pamilya kung wala naman itong kinalaman sa reproductive health? Ang totoo kasi, Mr. President, ang sinasalang natin ngayon ay isang population control bill katulad nung naunang tinukoy ni Senate President Juan Ponce Enrile. Sabi nga po niya, magaling ang pagkakapackage sa bill na ito. Populasyon ang nasa sentro ng nakahaing panukalang batas. Dahil ang mga terminong ginamit sa sponsorship speech po, gaya ng fertility rate, pati na ang istatistika sa populasyon, kamatayan at kapanganakan ay pawang gana o functions ng populasyon
Mapapansin ring mahusay at maingat ang pagkakapili ng mga salita sa panukalang batas na gumagamit ng mga neutral na salita na tumitimo sa isip ng mga mambabasa. Pero wala namang tiyak na definisyon. Bagamat nilatag ito bilang Reproductive Health Bill, isang makitid na aspeto lamang ng Reproductive Health Program sa hadlangan ng pagkabuo ng buhay. Parang ang dating, huwag magbuntis, huwag mag-anak, ergo no maternal death. Ginamit ng sponsor ng panukalang batas ang pariralang enable individuals and couples to have the number of children they desire with due consideration to the health. Doon po sa kanilang sponsorship speech. Ang bill na ito hindi tungkol sa pagpapahalaga sa reproductive health ng ating kababaihan, kung hindi tungkol sa pagkontrol ng demografiya at populasyon sa pamamagitan ng tuloy-tuloy at sadyang pagpapaliit sa laki ng pamilyang Pilipino. Kaya naman, pasintabi lang po sa mga sponsors ng nasabing bill. Alam kong hindi naman sila nag-imbento nung term na ito eh. Ngunit kailangan ko sabihin na ang terminong reproductive health ay obra maestra sa panliling lang. Isa itong mautak at masisting pagkubli sa pangunahing layunin ng batas, ang birth control bilang paraan para paliitin ang populasyon ng ating bansa. Ngayon po, Ginoong Pangulo, kung ang bill na ito ay isang population control bill, it begs the question, ika nga, bakit overpopulated ba Pilipinas? Kailangan na ba talaga nating ganitong batas upang mabawasan at kontrolin ang paglago ng ating populasyon? Kung maituturing ng suliranin ito ba ang nararapat at pinakamahusay na solusyon para dito? Sinasabi po ng mga nagsusulong ng RH Bill na overpopulated na raw ang Pilipinas at kinakailangan na ng gobyerno na magsagawa ng mga drastikong pamamaraan para makontrol ang populasyon ng bansa dahil kung hindi, mananatili tayong mahirap na bansang kapos sa kaunlaran. Ginoong Pangulo, hindi po ako sumasang-ayon sa mga ideyang ito ng walang basihan at matibay na saligan. Hindi po overpopulated ang bansa natin. Mapapatunayan ito ng mga otoridad at eksperto sa larangan ng demografiya. Isa sa kanila itong si Dr. Rosalinda Valenzuela. Sa kanyang librong A Paradigm for Demography, pinahayag niyang hindi labis ang populasyon ng Pilipinas, kundi hindi pantay-pantay ang distribusyon ng populasyon sa ating bansa. Napansin po ni Dr. Valenzuela na batay sa datos sa populasyon ng bansa noong 2007, may mga probinsyang hindi ganoon karami ang naninirahan kumpara sa ibang lalawigan. Dagdag pa rito, patuloy sa pagbaba ang fertility rate sa bansa mula pa noong 2000, kung kailan naitala sa 3.48 hanggang sa 3.19. Ayon po kay Dr. Bernie Villegas, isang respetadong ekonomista. Sabi niya, the squatters areas with large families in the Metro Manila area are only a consequence of at least 3 decades of erroneous policy of utterly neglecting countryside and rural development. Wala po itong kinalaman sa pagtaas o pagbaba ng fertility rate sa bansa. Sa kanyang artikulo, sinabi ni Dr. Villegas na overpopulated ang National Capital Region sapagkat sa loob ng maraming dekada, ginamit natin ang karamihan sa ating yaman sa pagtatangkang makalikha ng mga industriyang inward-looking at naghahangad ng import substitution. Di nagtagal ay bumagsak din naman ng masabak doon sa kompetisyong pandaigdigan sa pagtatapos ng nakaraang 100 taon. Nung mapasukan tayo ng GATT na ang inyong lingkod ay bumoto laban
doon sa GATT at WTO na yon. Lumalabas ngayon, kami na naman ang tama. Kaming kukunting bumoto against it. Ayon sa kanya, kung inilaan lamang sana natin ang mga yamang yon sa pagtatayo ng mga farm-to-market roads, sa mga sistema ng irigasyon para sa lahat ng uri ng pananim, ay hindi lamang sa palay, sa mga post-harvest facilities at iba pang infrastrukturang rural sa ngayon. Sa ngayon sana mas mataas pa ang per capita income natin sa Thailand, Malaysia, Indonesia. Sapagkat nakauna na po tayo noon pa lamang dekada 50 bilang pinakamaunlad na ekonomiya ng rehiyon. Sana po, unawain muna nating mabuti ang tunay na kalagayan ng bansa natin bago tayo gumawa ng mga hakbang na sa huli tayo rin naman ang mapapahamak. May mga gamot na nakakapagbigay ng panandaliang ginhawa, pero permanente ang nagagawang pinsala na makikita lamang sa kalaunan. Pinagdurusahan nila ngayon ang pagkakaroon ng tinatawag na aging population at hindi na nila masusustinahan ang kinakailangang lakas paggawa para mapanatili ang sigla ng kanilang ekonomiya at maprotektahan ang kanilang interes sa seguridad. Nasa bingit na po ng malawakang pagbagsak ang demografiya ng Japan, ang na bumubuo ng pinakamalawak na pulutong. Ang ratio ng mga manggagawang may edad na 20 to 65 hanggang sa magre-retiro ay babagsak sa isa laban sa isa na lang. Sa panahong iyon, maliban na lang kung magkakaroon sila ng biglang pagtaas ng fertility, halos sigurado na ang demograpikong pagbagsak ng Japan. Lalo pat sa projections, pinakikita na nakakaunti na lamang ang mga kababaihang nasa edad ng panganganak. Kaya di maiiwasan ang pagbilis ng pagbagsak ng populasyon. Hindi makakaiwas ang iba pang bansa sa Asia sa banta ng trahedya sa populasyon na maaaring tumama sa Japan. Ang apat na tigre ng kaunlaran, Taiwan, Hong Kong, South Korea at Singapore, ay nangangamba mismo sa ganitong panganib. Kaya sila nagre-remedyo na. Ilang taon na ito na bumaligtad sila, bumitaw na tira sa kaisipang ito at nagdadagdag sila ng populasyon. Nagre-remedyo na sila, tayo nagpapaloko pa. Sa loob ng ilang taon, may average na 1.7 na anak ang mga babaeng Tsino. Isang napakababang birth rate. Inaasahang sa taong 2020, ang mga nasa gitnang edad ng China ay mas matanda pa kumpara sa Estados Unidos. Sa pagitan na ngayon ng 2025, ang bilang ng mga taong higit 60 years old ay nakatandang magdoble ng dami mula sa 140 million pataas patungong 300 million. Inaasahang dahil rito, mawawala ng China ng 1/4 ng populasyon nito sa bawat henerasyon ng populasyon nito pagsapit ng kalagitnaan ng siglong ito. Sino sinisisi ng congressman na Amerikano, ni Congressman Christopher Smith? Sinisisi niya rito pagkabola sa China doon sa One-Child China policy ng United Nations Population Fund na nagtutulak nitong RH Bill sa atin. Dumako tayo sa Estados Unidos, Ginoong Pangulo. Ang Estados Unidos, kinakikitaan ng mga paghahanda para maiwasan ang geryatikong bitag na ito na lumalamon sa populasyon ng mga bansang mauunlad. Ang birth rates na bumaba sa 2.1 sa Amerika po ito, dulot ng kanilang legalisasyon ng abortion noong 1973. Unti-unti na pong bumabalik sa normal nitong nakaraang mga taon. Bakit po? Ang Estados Unidos at ibang mangunlad na bansa ay naglatag na ng pamamaraan para pangunahan ang pagbaba ng fertility sa mga bansang kabilang sa ikatlong digdaigdig katulad natin.
Ang mga mahihinang bansang umaasa sa Estados Unidos, Europa, para sa tulong pinansyal, seguridad pang militar, at lagusan sa mga merkado, It's at the beginning. ay dinidiktahan para magpatupad ng mga antenatal measures gaya ng paggamit ng contraceptives hanggang sa puwersahang mga programa ng sterilization. Nakabatay po ang RH Bill sa mga sablay na datos ukol sa population growth at fertility levels. Binabaliwala nito ang negatibong epekto sa ekonomiya at lipunan na nagkakaedad ng populasyong dinaranas po ng maraming mauunlad na bansa. Kung gagamitin natin ang katiting na resources na lamang natin sa birth control, magsusulong tayo ng di kanais-nais na epekto ng depopulasyon. Mr. President, ang mahirap, mali na nga sabihin kailangan magbawas ng populasyon at gusto pang mangyari ng mga nagtutulak ng bill na ito, ay isisi ang paglago ng populasyon sa kahirapan ng bansa. Siguro, dahil mas madali nga naman nilang makumbinsi ang mga Pilipino na pumayag na ipasa ang RH Bill pag sinabi nilang ang sagot sa kahirapan ay ang pagbawas ng populasyon. Ang sagot sa kahirapan, Ginoong Pangulo, ay trabaho, edukasyon, pabahay at kalusugan at hindi ang pagbabawas ng bilang ng mga anak ng mga mahihirap. Nagkakaisa ang mga ekonomista sa kanilang paniniwalang sa usapin ng ekonomiya. Ang problema ng kahirapan ay nakatali sa di pantay na distribusyon ng yaman at kaunlaran at may mabigat na pagkiling pabor sa pagtutuon ng yaman at kaunlaran sa mga urbanisadong lugar tulad ng Metro Manila at iba pang mga syudad. Nagsasagawa po ang National Statistics Office ng periodic survey ng family, household at income expenditures. Ito po ang nagbibigay ng batayang estatistiko sa pagtansya ng paglaganap ng kahirapan sa Pilipinas. Sa nakalipas na 10 taon, ang poverty incidence ay tumaas at bumaba, samantalang ang populasyon ay patuloy na lumalaki, bagamat bumabagal ang pag-usad. Ito ay indikasyon po ito na walang kinalaman ang paglaganap ng kahirapan sa paglago ng populasyon. Mas may kakabit pa ito sa pamamahala ng ekonomiya ng ating bansa, sa pakikipagtagisan natin sa pandaigdigang merkado, sa mga salik na kailangan nating kilalanin sa paglaki ng ating populasyon, ay ang paghaba po ng buhay ng tao. Gaya nga na sinabi ng scholar na si Stephen Mosher sa kanyang aklat na Population Control, Real Costs, Illusory Benefits. Sabi niya, our numbers didn't double because we suddenly started breeding like rabbits. They doubled because we stopped dying like flies. Para makalikha ng imaheng kahawig ng kaunlaran ay isang mapanlinlang na paraan ng pagharap sa kahirapan at isa ring politikal na panlilinlang sa mga tao. Sa halip, ang nararapat nating gawin ay bigyan ng mga mag-asawa ng trabaho, pagkakakitaan, impormasyon at edukasyon para malasap nila ang pakinabang ng kaunlaran. Sa halip na paglaruan ng sigla ng ating sabayanan, katulad po ng sinabi ko, sagot sa kahirapan, trabaho, edukasyon, pabahay, kalusugan, hindi contraceptive. Mr. President, mga kaibigan, kailangan may gabay o giya sa pagdidisenyo ng mga polisiya sa populasyon na may pagpapahalaga sa pagpapalit ng mga mamamatay na Pilipino para hindi mawasak ang sigla ng buhay ng ating bansa. Ang isyong kinakaharap natin ay ang totalidad ng lipunang may sarili at natatangi mga interes, gaya ng pagpapahalaga sa integridad at seguridad ng bansa,
ang pagpapanalitili ng kabuhayan sa sambayanan at ang kalusugan sa kondisyon ng pananalapi upang kalabasan na kawalang pakialam sa kanilang pamumuhay. Kung sasabihin natin ang isang magsasakang may ilang ektaryang sakahan na dapat hanggang 2 lang ang maaaring ianak niya, napabayaan na nga siya ng Estado, kaya't nagtitiis sa lubak-lubak na daan, sa kawalan ng irigasyon, sa kawalan ng pasilidad para sa kanya mga ani. They're two that are very, very old. Dekalidad na infrastruktura at mahusay na edukasyon. 1900. Mawawala ang pangangailangan niyang mag-anak ng marami at magkakaroon ng mga natural na puwersang lilika ng mabilis na paghupa ng fertilidad. Hindi na mangangailangan ng pamahalaang pampupulasyon ng ating bansa. Katulad po nung sinabi ng Pangulo ng Estados Unidos na si Ronald Reagan, development, especially of the rural area, is indeed the best contraceptive. Sa pag-apuhap po sa kaunlaran nating nararapat ituon ang ating panahon at lakas kung tunay nga tayo nagmamalasakit sa kabutihan ng ating bansa. Ngayon, Ginoong Pangulo, para nga ma-facilitate na at hindi na humaba ito dahil pinagbibintangan pa kami ng delay, itutuloy ko na ho yung final chapter in part 4 nitong aking turno in kontra. Would it be possible to put that one in the second order? Because that one, like I said, the other one has... Patapos po doon sa part 3, aming pinatutunayan, hindi overpopulated ang bansa. Kaya walang mahigpit na pangailangan para pilitin ang ating populasyon. Makikitang, at sinabi po natin, makikitang ang nakahaing panukalang batas sa isang population control bill at hindi isang reproductive health bill. Provision na hindi ko po tututulan at hindi ko tinututulan o hinahadlangan. Ito po ang mga sumusunod. Una, pagkuha ng skilled health professionals para sa maternal health care, pati na rin ang skill. Kailangan magbalitaktakan pa kung nararapat ba o hindi ang mga nasabing mga puntong ito para sa ating kababaihan at para sa mga sanggol. 008-0029, Implementing Health Reforms for Rapid Reduction of Maternal and Neonatal Mortality. Panlima, Children's Health Program of the Department of Health. Pang-anim, Family Planning Program of the Department of Health. 7, Prevention and Management Control of Abortion and its Complication. Pang-walo, Presidential Decree 965 or a decree requiring applicant for marriage license to receive instructions on family planning and responsible parenthood. RA 7883, Barangay Health Workers Benefits and Incentives Act of 1995. 7160, the Local Government Code. A02010036, the Aquino Health Agenda, Achieving Universal Health Care for All Filipinos. Panlabindalawa, Women's Health and Safe Motherhood Project ng DOH. Panlabintatlo, Republic Act 8504, Philippine AIDS Prevention and Control Act of 1998. Panlabing-apat, Republic Act 75, National Health Insurance of 1995. Panlabing-lima, Republic Act 9502 or Cheaper Medicine Act. Panglabing-anim, Executive Order 453. Di na natin suliranin ang maternal health at wala na sanang pangangailangan ng sponsors ng RH Bill na intindihin. Ito marahil ang sinasabi ng mga nagsusulong ng bill na ito na siyang magbibigay sa bawat isa ng freedom of choice. Kalayaang pumili at magpasya ng bilang ng pagkaitan ng kalayaang pumili ng bilang ng kanyang anak. Kung kailangan siya manganganak at kung anong gusto niyang family planning method, matagal na pong nasa kamay natin itong mga kalayaang ito. Wala pong nagbabawal ng paggamit ng condoms, pills, injectables, IUD. Mga nabanggit ay maaari nating mabili saan man lugar ng Pilipinas. Marahil iniisip ng ilan na ang kalayaang ito ay nasa kamay lamang ng mga taong may pera para makabili ng nais nilang family planning method
na ang kalayaang mamili ay kaakibat ng kakayahang magbayad. Paano nga naman ang mga mahihirap na walang pambili? Walang pambili nito mga family planning gadgets nito. At ni walang pambili na pagkain. Paano nga naman? Maaari bang masabing may kalayaan din sila? Mr. President, nais ko pong bigyang linaw na taon-taon naglalaan ng pamahalaan ng pondo para matugunan ang mga pangangailangan na ito sa family planning supplies ng ating mahihirap na kababayan. Mapapatunayan ito ng taunang budget na ibinibigay ng Kongreso sa Department of Health para ipambili ng iba't ibang newborn at child health at nutrition MNCHN grants sa CHDs at LGUs. 167 million. Pangapat, Health Facilities Enhancement Program. Gagamitin para maiangat at mapaghusay ang health facilities ng DOH at ng LGUs tungo sa realisasyon ng Millennium Development Goal na naglalayong pag-igihin ang maternal health sa bansa. Alam niyo ang total nito? 5 billion, 78 million. Yun po ang halaga nun. Pag naririnig yung Millennium Development Goal, hindi ko maalis sa isip ko makita yung mukha ni Kissinger. Anyway, panlima, Women's Health at Safe Motherhood Project 2. Pangunahing layunin ng proyektong ito, pagtatayo ng maternity o birthing clinics. Last year, meron na sila. Meron pa uli ngayong taon na ito. Establishing yan, 122,857,000. Panganim, Family Health at Responsible Parenting Leveraging Services para sa Priority Health Program para sa pagbili ng family planning supplies. MNCHN Commodities, 300 million last year dahil kinat ni Senate President yung 200, 500 dapat. Ngayon, tinanong ko kahapon ang budget ng Department of Health, nandoon na naman, 500 plus million. Pampito, Commission on Population. Grant subsidies at contributions bilang suporta sa population program. Ala nang lilinaw pa rito, Mr. President. 148 million, 389. Pangalawa doon, sa Commission on Population, nasa ilalim ng Department of Health at gusto ring maganap dito sa RH Bill, koordinasyon ng population policy at mga programa, 220,252,000. Pangwalo, Family Health at Responsible Parenting. Kabilang dito mga seminar tungkol sa birth spacing, responsible parenthood. Prioridad ang pinakamahirap na mga pamilya. Ito ang 5.2 million pamilya na nasa ilalim ng National Household Targeting System para sa poverty reduction lists. Reproduction of manual, nakalagay, on adolescent health, 500,000 at sa family health guide, 35 million pesos. Meron pa po, yung community health team, kasama din po doon, organization, training, and deployment manual, 31,250,000. At meron pa pong health promotion, pang-siyam, 153 million, kasama ng kondom. Ito mga contraceptives na ito tulad ng kondom, hindi naman nakakapagpagaling po na kahit anong sakit eh. Ang gustong ituring ng Aris Bill na ito na isa sa mga pangunahing gamot ng pamahalaan para mabigyan ng mga ito ng mas malaking pondo gaya ng pondong inilalaan natin sa na dapat hindi natin pneumonia, bronchitis, diarrhea, influenza, hypertension, pa pang mga karamdamang kabilang po sa top 10 causes ng pagkamatay ng ating masa. Doon po sa top 10 causes ng pagkamatay ng mga kababayan natin. Wala po doon itong wala po yung maternal mortality, malayo po yung maternal deaths. Mr. President, lubhang mababa ang 3% ng GDP na kasalukuyang inilalaan natin para sa kalusugan ng ating bansa. Kung isasama pa natin, maliit na ngayong pondo para dito sa mga sakit na ito. Isasama pa natin ang pondo para sa condom, IUD,
at iba pa mga contraceptives sa klasifikasyon ng pangunahing gamot. Abay, tiyak na makikihati pa ito sa kakarampot nga eh. Dapat ang paglaanan natin na talaga ng pondong ganung kalalaki, 8 bilyon. Heart diseases, cancer, tuberculosis, respiratory ailments, yan po sana. Kapag nangyari po ito, lalabas na mas binibigyan pa natin ng importansya ang pagpipigil sa buhay kesa sa pagligtas nito. Pangalawa, isinusulong ng RH Bill ang insertion po ng Section 3 sa panukalang batas. Sabi sa nasabing probisyon, bagamat hindi ito inaamyendahan ang batas sa pagpaparusa sa abortion, titiyakin ng pamahalaan na magagamot ang lahat ng mga babae na nangangailangan ng pangangalaga dahil sa post-abortion complications at mabibigyan rin ng pagpapayong makatao, hindi mapanghusga at may malasakit sa babae. Mr. President, darang napakahirap pong sabihin kailangan natin isabatas ang ganitong probisyon. Bakit po? Yung pagtulong sa may mga sakit o sa anong problema ng kababaihan, okay po yun eh. Pero bakit kailangan ipasok ito? Kung susuriin nyo ng malapitan ang probisyong ito, maaaring makahikayat pa ito sa marami ng magsasagawa ng abortion sa kanilang sarili. Dahil nangako naman ng gobyerno pagkatapos nilang magsagawa ng abortion, gagamutin sila parang ng makatao, walang panghusga at may malasakit sa pamamaraan. Sana po ay maging mas maingat tayo sa ganitong probisyon dahil pwede po itong ituring ng pagpapayag na gawin ng kaliwang kamay ang hindi kayang gawin ng kanang kamay. Hindi po malayong mangyaring maabuso itong probisyon na ito. Maaari pong may mga walang konsyensya o hindi matitinong doktor o komadrona sa mga ospital na madaling makapagpasagawa ng aborsyon at magpalusot na lamang na ginawa nila ito upang agapan ang komplikasyon ng aborsyon. Kunwari, alam kong mas mararami pong mga magagaling na doktor at mas maraming matitinong doktor. Alam ko po yan dahil doktor ang ina ko eh. Ngunit, napakadaling mailusot ng mga ganitong klaseng tao sa ospital ang abortion procedure bilang isang operasyon para ingatan o hadlangan ang pagkakaroon ng impeksyon, dala ng komplikasyon mula sa pagpapalaglag. Hindi na nila kailangan magtago. Maaari na nilang gawin ito sa kabunyagan ng liwanag. Kayang-kaya na nilang magsagawa ng abortion ng lantaran basta maging kasabwat nila ang pasyente na kunwari inaagapan lang ang komplikasyon pero ang totoo nagpapalaglag. May magsusumbong bang pasyente, Ginoong Pangulo? Common sense lang po siguro. Walang ipinagbabawal ang abortion sa batas natin. Dahil pinagbabawal po ang abortion, hindi po tuloy maiwasang isipin na gusto lang ng mga tao ito na makalusot ng pagsunod sa ating batas. Hindi po sa madumi isip ko. Nagkakamali po ng ibang magsabi niyan. Pero bakit po natin papasukan ng probisyon sa abortion ng bill na ito? Hindi kaya may kinalaman po dito yung sinabi ko sa part 2 ng aking turno in kontra na may mga international organizations na nagsusulong ng abortion sa ating bansa? Maaari pong ang probisyong ito ay may kaugnayan sa sinulat nitong si Douglas Silva, PhD, noong March 4, 2004 sa pinahayag po ni Secretary General Kofi Annan ng United Nations isa sa kanyang mga talumpati na in countries where abortion, nakakampi rin po nila. Sila po ang nagpapatunay niyan na madami pang mga eksperto sa medisina at hagham. Ganito ang epekto ng mga contraceptive. Ginoong Pangulo, Mr. President, ito po ang iiwan ko mga salita. Iilan ang magiging dakila sa pagbali ng kasaysayan. Subalit, bawat isa sa atin ay maaaring kumilos. Initial turno in contra speech, I said I will not interpolate any interpolation until I finish all 4 parts.
And if the Senate President wishes to rise to have the floor for a few minutes, I don't see anything wrong there. And then it is quite unethical